Bibi sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Yes, friend! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping babalikang muli. Wag na, babalik ka pa. Wala naman nagbago sa'yo, babalikan mo pa. Hay nako, ikaw ba, yes, friend? Minsan mo na bang naranasan ang mailagay sa isang uri ng relasyon kung saan ito ay hindi nagtagumpay? Kung saan ito ay tuluyan ng natuldukan, pero muli kang umaasa na kayo ay magkakabalikan. Pero hindi rin naman lingid sa iyong kaalaman na yung relasyon na yan ay matagal na rin gustong mamahinga, 'di ba? Matagal nang gustong tapusin. Kaya the moment na naghiwalay na kayong dalawa, feeling nyo ito na yung sagot. Feeling nyo ito na yung paraan tungo sa inyong tuluyang paglaya mula sa isa't isa, 'di ba? But then, meron sa loob mo or meron sa loob niya na tila pakiramdam na parang hindi pa ito yung ending. Parang meron pa tong part 2. Wow. Libro yarn. Diba? Umaasa kayo na muli pa kayong magkakabalikan. Umaasa ka na muli kanyang pagbibigyan. Naniniwala ka na isang araw magbabago pa rin siya. Naniniwala ka na isang araw mamahalin ka pa rin niya. Na kahit magtiis ka, di baling masaktan ka ng paulit-ulit, ikaw pa rin ang magpapakumbaba. Ikaw pa rin ang susuyo sa kanya. Ikaw pa rin ang aasang mapapatawad ka kahit naman hindi ikaw ang gumawa ng mali. Kahit na hindi naman ikaw ang naging dahilan kung bakit ang relasyon ninyo ay nauwi sa hiwalayan. Kumbaga lahat ng bagay na kaya mong gawin, kaya mong isakripisyo para lang magkabalikan kayo, gagawin mo. Pero para saan pa ba? Kung tatanungin ka, ano ba talaga yung objective mo kung bakit gusto mong balikan yung taong yan? Letter A. Mahal mo pa talaga? Letter B. Hindi ka na makahanap ng katulad niya? Letter C. May utang pa siya? O letter B. Magkasing sarap kami. Oh. Yan na naman siya. Hindi ko alam. Hindi natin alam yung eksaktong rason kung bakit, diba? Ikaw yung nakakaalam ng sagot. Nasa puso mo yung eksaktong rason kung bakit pinaglalaban mo pa rin kahit wala na. Pero para sa akin, kung ayaw na sa'yo ng tao, kung sino man ang naging dahilan ng hiwalayan ninyo, maaaring yan na rin talaga diba? Wala na wala nang part 2. Wala nang librong bubuksan, wala nang istoryang sisimulan. Wala nang pagmamahalan. Kasi kung uulit kayo from the top, knowing na wala naman ni isa sa inyong dalawa yung nag-adjust ng ugali, nag-adjust ng pamamaraan ng pagmamahal, or nag-adjust at all, wala sa inyong nag-compromise, para saan pa? Uulit lang kayo, magiging cycle lang yan. Yung relasyon ninyo parang nakapaloob lang yan sa isang hugis bilog, paikot-ikot, paulit-ulit. Hindi nyo na alam kung saan pupunta. Babalikan mo siya. Bakit? Anong bago sa'yo na mai-offer mo sa kanya at masasabi mo na nagbago na ako? Ito na yung bersyon ng sarili ko na pinapangarap mo, na gustong gusto mo.
Ito na yung bersyon ng sarili ko na handa akong ialay sa'yo dahil nagbago na ako. Alang-alang sa pagmamahal na meron ako sa'yo, alang-alang sa pagmamahalan nating dalawa, nagbago na ako. Meron bang ganun? May adjustment bang nangyari? Kasi kung wala, tulog mo yan, be. Kaya makipag-inuman ka na lang sa mga tropa mo, baka sakali magka-hangover ka pa, di ba? Tapos, ma-realize mo na, ay, hindi nga pala talaga siya. Kasi baka nagugulumihanan ka lang. Nakikipagbalikan ka sa isang taong matagal nang sarado ang puso para sa'yo. Nakikipagbalikan ka sa isang taong matagal nang nag-move on. Simula nung naghiwalay kayo. So, para saan pa? Anong purpose mo? Para balikan pa siya? Dahil feeling mo, nagbago ka na o nagbago na siya, hindi ka sigurado. Kasi sa loob ng mahabang panahon or maikling panahon na kayo ay nagkahiwalay at natapos ang inyong relasyon, maraming pwedeng magbago, oo. Pero hindi yun para sa interest ng inyong, para hindi yun sa interest ninyong dalawa, di ba? Wala na kayong pabor na makukuha sa isa't isa. Ano, konting saya? Kapalit malaking problema? Magkakabalikan ngayon, mag-happy-happy, magtsutsok-tsakan. Tapos hiwalay na naman ulit kinabukasan. Anong dahilan ng hiwalayan? Same problem from the past. Ganun pa rin. May bisyo ka, tamad kang magtrabaho, manloloko ka, babaero ka, lalakero siya. Hindi ko alam kung ano yung rason pero paulit-ulit lang. Utang na loob, pakawalan nyo na yung isa't isa. Pakawalan nyo na yung mga puso ninyo sa pagkakakulong, sa pag-asa na magkakabalikan pa kayong dalawa kasi hindi na maaayos yan. Wow, desisyon. Oh, bakit? Diba? Again, ibabalik ko sa iyo yung tanong, uulitin ko yung tanong, anong ma-offer mo sa kanya? This time around, kung magkakabalikan man kayong dalawa. Kasi again, kung wala na, wag nang pilitin pa. Magkakasakitan lang kayong dalawa. Sinasabi ko sa'yo. Or unless, piliin nyo na magkabalikan, magkahiwalay ng paulit-ulit hanggang sa maubos na talaga yung natitira nyong pagmamahal sa isa't isa. Baka sakali, di ba? Baka yan yung paraan para mapatunayan na talagang hindi kayo para sa isa't isa. Na hindi kayo ang dapat magkatuluyan. Kulit nyo eh. Sayang yung process of moving on. Sayang yung process of investing on yourself nang ikaw na lang ulit. Wala ka nang iniisip na iba. Kumbaga nagsimula ka na bumalik sa core mo. Ako lang to. Ito pala yung pakiramdam ng mag-isa nang wala siya, nang hindi ko siya iniisip, nang hindi ko siya naaalala. Tapos one day, magkakabalikan kayong dalawa from the top, kaday. Sakit na naman ulo mo niyan. Tapos iiyak ka ulit. Magmumukmok, magagalit. Kasi hinahayaan mo rin. You deserve what you tolerate. Papasok ang kahit sino sa buhay mo pag hinahayaan mo lang na nakabukas ang pinto. Pero kung maninindigan ka sa desisyon ninyong dalawa na okay, hiwalayan ang gusto mo, di maghiwalay tayo. Tapos sundan mo yon ng proseso ng pag-move on, ang sarap nun. Diba? Yung hindi ka na pabalik-balik at paulit-ulit sa iisang tao. Diyos ko, napakarami dyan. Ano ba? Bakit nai-stuck ka sa isa? Yung iba nga nagagawang dala-dalawa eh. Tapos ikaw, nahuhumaling ka sa isa, nahuhumaling ka sa kanya, na binabaliwala ka lang naman, na alam mo naman na hindi talaga kayo nilaan para sa... diba? Paulit-ulit din ako kasi paulit-ulit din yung nangyayari sa inyo. So bottom line, learn to assess kung worth it pa bang balikan or ulitin or pagbigyan ng pagkakataon ang nagtapos ninyong relasyon. Alamin mo, damhin mo sa puso mo, isipin mo ng mabuti dyan sa kokote mo.
para walang masayang. Masayang na oras, masayang na panahon, masayang na pagkakataon. Kasi baka akala mo mahal mo pa pero hindi na pala. Latak na lang pala yung natitira. At kung ganun, karapat dapat pa nga bang ulit ibalik? Karapat dapat pa nga bang muling pagbigyan? I don't think so. Hindi na. Awa na lang yan. Oo. O kaya ano na lang yan. Hindi kasi kami nakapag-closure. Hindi ko tuloy siya na sa huling pagkakataon. O hindi naman kaya ano ba? Stuck ka diba? Akala mo siya. Akala mo siya pa. Akala mo siya na. Pero hindi na pala talaga. Kaya wag mo nang ipilit pa, please. Look for somebody else. Alam ko na there's a hope in you na hindi maayos to. Nararamdaman ko. Okay, try mo. Try nyo. Pero kung paulit-ulit na lang kayo sa proseso, tigil nyo na yan. Maraming iba dyan. Mas karapat dapat sa'yo, mas swak sa standard na hinahanap mo. Pangalan niya ay B-Boy, Naisingit na naman ang self, parang syunga. Kaya again, yes, friend. Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi porket hindi ka pa nakakausad, guguluhin mo siya ulit. Kasi maaaring siya, okay na siya sa buhay niya. Ikaw na lang pala yung naiwan na lumalaban pa rin hawak ang sandata na dapat matagal mo nang binaba, dapat matagal mo nang sinukuan. Kasi siya, may iba nang minamahal, may iba nang nakakakuan, alam mo yan. Kaya again, itulog mo na yan. Okay? Good night. Mwah. O eto, pero bago ako magpaalam sa inyo, no, bago ko tuluyang mag-move on sa gabing ito, syempre, ibibigay ko muna ang inyong papremyo dahil alam ko naman na ito ang hinihintay nyo ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Narinig mo yung transition, ha? Ganon kabilis dapat mag-move on. Kanina lungkot-lungkutan, tapos ngayon saya-saya kasi mamimigay ng kaperahan, ganyan. Ganun lang ang buhay. Yes, friend, lakasan mo ng muli ang volume ng radyo mo dahil eto na ang pangalan na babanggitin ko kung sino nga ba ang makakatanggap ng 500 pesos para sa gabing ito. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo! Diane Balibol, congratulations! Meron kang 500 pesos hatid sa'yo ng 101.1 Yes FM at ng ACS Manufacturing Corporation, Charm Fabcon, Purple Eternity. At ikaw, yes friend, kung hindi ka pa nananalo, ituloy-tuloy mo lang ang pagsali at mali mo. Ikaw na ang susunod na magkakamit ng papremyo, handog sa'yo ng ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama at magkarinigan tayong mali bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:43. Good night, BB. Mwah, mwah.